Rika, anak, gumising ka na. Baka mahuli ka na sa school mo. Mag-aalas 7 na ng umaga. Anak, tumayo ka na dyan. Narinig kong sigaw ni mama mula sa labas ng aking silid. Dahil doon ay agaran na din akong bumaba sa aking kama upang magtungo na sa banyo. Rika, anak, tumayo ka na dyan. Huwag mong hintayin na pasukin pa kita sa kwarto mo. Sigaw ulit ni mama na medyo ikinainis ko. Oo na ma, maliligo na po ako. Sagot ko habang kinukusot-kusot pa ang aking mga mata. Sige na, dalian mo na, oras na. Mabilis na nga akong nagtungo sa banyo upang maligo na. At nang matapos naman akong maligo, ay agad na din akong nagtungo sa kusina upang kumain. Ano ka ba naman, Rika? Oras na ha? Bakit ba kasi hindi ka gumising na maaga? Interesado ka ba bang mag-aral? Sabihin mo kung hindi na para alam ko kung patitigilin na kita. Napakamot naman agad ako sa aking ulo dahil ang aga-aga ang nagsesermon na sa akin si mama. Mama naman, tama na yan. Ang aga-aga pa eh. Sermon agad ang bungad mo sa akin. Ano bang gusto mo, Rika? Matuwa ako na late kang gumising ha? Oo na ma. Pakainin mo muna kaya ako para makaalis na din ako. Sambit ko naman at nagsimula na nga akong kumain kahit si mama ay tuloy pa rin ang kasi-sermon sa akin. Likas kasi na matigas talaga ang ulo ko. Mabisyo at mabarkada ako. Nagsimula kasi iyan nung naghiwalay ang mga magulang ko. Dahil si Papa may iba nang kinakasama ngayon. Samantalang si Mama naman ay nagsisimula pa lang na makipagrelasyon kay Tito Fernan. Pero kahit gano'n naman ang ugali ko, ay gusto ko pa rin naman makapagtapos ng pag-aaral. Kahit ganito lang ako at hindi seryoso sa aking pag-aaral. Nang matapos na akong kumain ay nagpaalam na din ako kay mama na aalis na. Nang sa ganon ay matigil na din ang kakasermon niya sa akin. Oy Rika, kanina ka pa tinitingnan nun oh. Kinikilig na sambit sa akin ni Mona habang nakaupo kami sa right side ng covered court. Napatingin naman ako agad sa lalaking itinuro ni Mona na nakaupo lang din malapit sa amin. Ngumiti ito ng matamis sa akin kaya naman gumanti din ako agad ng isa ding matamis na ngiti dito. Ay, nangangamoy pag-ibig ah. Sambit ulit ng kaibigan kong halos mamatay na ngayon sa kilig. Sira, tumigil ka nga dyan Mona. Parang umiti lang sa akin eh, pag-ibig na agad. Pagsuway ko naman dito. Tumayo naman ang lalaking kanina pa tumititig sa akin at lumapit na ito sa amin ni Mona. Hi, ikaw si Rika di ba? Girl, kita mo na? Kilala ka niya? Ani ni Mona sabay hampas pa sa aking kaliwang braso. Mona, pwede ba tumigil ka nga dyan? Iritang pagsuway ko ulit dito dahil halos maitulak na ako nito. Dahil sa sobrang kilig. Mas kinilig pa nga sa akin ang bruha. Wapo naman kasi talaga ang lalaking ito, matangkad, chinito, maputi, kaya maraming talagang nagkakagusto dito. Isa pa, magaling din itong maglaro ng basketball. Kaya kapag naglalaro na ito ay halos mapuno na ang mga estudyanteng babae ang covered court na ito. Para lang makita itong maglaro. Ngumiti naman ulit ito sa akin at kasabay noon ay iniabot na sa akin ang isa nitong kamay. Paul nga pala. Nakangiting pagpapakilala nito sa akin habang titig na titig sa aking mukha. Uy, Paul daw oh. Bilis na, magpakilala ka na girl. Sayang, pogi pa naman yarn. Dahil sa kakulitan ni Mona ay agad ko namang tinanggap ang kamay ng lalaking ito at nagpakilala na din ako. Rika, maikling tugon ko sa kanya. Iniwas ko din ang mga mata ko dahil aaminin kong natutunaw ako kapag tumitingin din ako sa kanya. Ramdam ko naman ang biglang paghigpit ng hawak nito sa aking kamay, kaya parang sasabog na ang dibdib ko. Dahil sa kuryente na bigla kong naramdaman ngayon.
Sana all. Tuwang-tuwa na sambit agad ni Mona. Habang titig na titig ngayon sa mga kamay namin ni Paul, na hanggang ngayon ay magkahawak pa rin. Binawi ko naman agad ang kamay ko kay Paul at muling umayos ng upo. Pwede bang makipagkaibigan sa'yo, Rika? Tanong bigla ni Paul. Ngumiti lang ako at aaminin kong hindi ako sanay na makipagkaibigan sa isang lalaki. Dahil nga, babae lagi ang kasama ko. Hindi pa din kasi ako nagkakaroon ng boyfriend. Dahil alam kong magagalit sa akin si mama. Okay. Maikling tugon ko ulit dito. Ha? Grabe. Maiwan na nga muna kita, Rika. Kayo na munang dalawa dyan. Babush. Nagulat naman ako dahil biglang alis ni Mona sa tabi ko. Ni hindi man lang nga nito hinintay na pumayag akong iwanan niya ako habang kasama ko ang lalaking ito. Mona, sandali lang. Huwag mo akong iwan dito. Sigaw ko upang pabalikin si Mona. Pero nang aakmain ko ng tumayo, ay hinawakan naman agad ni Paul ang kamay ko para pigilan akong tumayo. Rika, okay lang yan. Dito na muna tayo. Para naman mas makilala pa natin ang isa't isa. Nakangiting sabi ni Paul sa akin. At dahil doon ay wala na akong nagawa kundi ang pakisamahan na lang ito. Simula noon ay mas lumalim pa ang pagiging magkaibigan namin ni Paul. Hindi lang kasi ito basta mabait. Naipagtatanggol pa niya ako sa mga lalaking nagbabalak na bastusin ako. Kaya naman ay agad din nitong nakuha ang buong buo ang loob ko. At kinalaunan ay naging kami na nito. Saan ka pupunta? Tanong sa akin ni Tito Fernan matapos ako nitong makita na bihis ngayon habang nasa salas. Agad naman akong lumingon sa kanyang direksyon at saka tumingin sa mismong mukha niya. Nagsabi ka na ba sa mama mo? Isa pa, gabi na. Bawal kang umalis sa bahay, Rika. Dagdag pa nito habang titig na titig sa akin. Pupuntahan ko lang yung kaibigan ko. Kaibigan mo? O baka naman yung boyfriend mo? Ngumiti naman ako at bahagyang napailing-iling sa kanya. Teka lang, Tito Fernan. Boyfriend ka lang ni mama. Bakit kung magpagtanong ka dinaig mo pa yung totoo kong papa? Medyo mataas kong tinig na tanong dito. Natawa naman ito at saka mabilis na lumapit sa akin. Rika, hindi ko ata nagugustuhan ang tono ng boses mo. Napailing-iling ulit ako saka tumingin ng matalim dito. Ang dami mo kasing tanong Ito lang ang masasabi ko sa iyo ha. Hindi porket ikaw na yung kasama ni mama, may karapatan ka na din pakialaman ako. Hindi kita tatay, kaya wala kang karapatan na pagbawalan ako. Bigla naman nagsalubong ang mga kilay ni Tito Fernan at mabilis na hinablot ang aking braso. Ang kanina na mahinahon lang ay naging galit na ngayon. Sumusobra ka na yata, Rika. Baka gusto mong isumbong kita sa mama mo na nagbo-boyfriend ka na ngayon. Aray ko, Tito, ano ba? Nasasaktan na ako ha. Isusumbong kita kay mama. O bakit? Di ba totoo? May boyfriend ka na at pumupunta ka pa sa bahay nila? Gigil na sambit nito sa akin. Teka, sinusundan mo ba ako? Gulat kong tanong dito dahil sa sinabi nito. Wala ka na doon kung sinusundan kita. Akala mo ba? Hindi ko alam na may nangyayari na sa inyo ng boyfriend mo. Baka gusto mong isumbong ko dito sa mama mo ang nangyayari sa inyo. Nang sa ganon patigilin ka na lang niya sa pag-aaral. Di ba puro yosi at inom lang din naman ang inaatupag mo kapag kasama mo yung mga tropa mong mga pokpok? Tingnan natin kung kanino maniniwala ang mama mo, Rika. Pwede ba, Tito Fernan? Hindi ko alam yung mga pinagsasasabi mo. Layuan at bitawan mo na ako. Aalis ako sa ayaw at sa gusto mo. Madiin na sagot ko agad sa kanya. Natigilan lang kami nang biglang bumaba si mama sa hagdanan. May problema ba? Nagtatalo ba kayo? Umayos naman ang tayo si Tito at saka ngumiti ng matamis kay mama.
Wala naman, Han. Si Rika kasi aalis gabi na. Nag-aalala lang ako para sa nag-iisa mong anak. Ani ni Tito saka umakbay kay Mama at humalik sa noo nito. Totoo ba yon, Rika? Tanong naman sa akin ni Mama. Napayuko naman ako at hindi na tumingin pa kay Tito dahil nakakainis lang naman ito. Ano na, Rika? Tinatanong ka ng mama mo. Oo nga naman, Rika. Alam mo, ikaw talagang bata ka. Puro bulakbol na lang talaga ang nasa isip mo. Kapag talaga nalaman ko na may boyfriend ka, ay nako, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo, Rika. Sinasabi ko sa'yo. Sabi naman ni Mama na mas ikinainis ko. Dahil mukhang hindi na ako makakaalis ay tumalikod na ako sa dalawa. At pagkatapos noon ay nagtungo na lang ako ulit sa kwarto ko para doon magkulong. Kainis naman. Bakit ba kasi nag-boyfriend pa si Mama? Tuloy hindi ako malaya na umalis ng bahay sa oras na gustuhin ko. Nakakainis. Tumunog naman ang cellphone ko kaya agad ko naman iyong kinuha sa bag ko. Hello babe, malungkot kong tinig na bungad dito. O bakit? May problema ba? Nag-aalalang tanong agad sa akin ni Paul. Si Tito, napagalitan na naman nga ako kay Mama dahil sa kanya. Ha? Bakit naman? Ewan ko ba? Basta nakakainis talaga yung lalaking yon. Kala mo tatay ko, no? Iritang sagot ko naman kay Paul. Sige, ganito na lang. Palamigin muna natin ang lahat. Tapos pag okay na, ako na mismo ang pupunta sa inyo at ipakikilala ko na ang sarili ko bilang boyfriend mo. Ha? Pero, hayaan mo na babe. Seryoso naman ako sa iyo eh. Kaya lahat gagawin ko para lang magustuhan ako ng mami mo. Malambing na saad ni Paul sa akin. Kinilig naman ako. Kaya saglit na nawala ang inis na nararamdaman ko para kay Tito Fernan. Sige, sabi mo eh. Basta kapag si Mama pinaghihiwalay tayo, sana wag kang susuko sa akin, okay? Natawa naman ito dahil sa mga sinabi ko. Babe naman, ano ako bata? Na kapag sinabihang layuan ka ay gagawin ko? Si babe talaga walang tiwala sa akin. Natatawang sagot agad ni Paul sa kabilang linya. Natawa din naman ako nang marinig ko ang naging sagot nito. Oo na, may tiwala ako sa iyo babe. Kaya sige, hihintayin ko yung araw na haharapin mo si Mama. Yan, ganyan. I love you babe. Malambing na sabi nito sa akin. I love you more 100 times babe. Malambing na sagot ko naman dito. O sige na, matutulog na tayo. Maaga pa tayo bukas sa school. Paalam na nito sa akin. Sige babe, matutulog na rin ako. Magpapalit lang ako ng damit ko. Sige babe, good night. I love you. I love you more. Sweet dreams. Pagkatapos ng usapan namin ay nagtungo na ako sa closet upang kumuha ng susuotin kong pantulog. Ngunit habang naghuhubad ako ay parang may mga mata na nakasilip mula sa pinto ng aking silid. Nakatalikod kasi ako sa pinto at bahagya akong sumilip sa aking likuran. Doon ko nakita na medyo bukas pala ng kaunti ang pinto ng aking kwarto at para bang may sumisilip na mula roon. Ganoon pa man ay lumapit na lang ako sa pinto at nilak na iyon. Baka guni-guni ko lang ang mga matang nakita ko na nakasilip mula sa pinto. At itinuloy ko na lang ang aking pagbihis para naman makatulog na din ako.